Para sa akin mula ngayon, hanggang finals ito ang 5 pinaka-critical na player sa buong NBA. Hindi dahil sila ang pinakasikat na superstars, kundi dahil kung gaganda ang laro nila, ay may malaking tsansa silang magkampiyon. At para sa number 1 ko narito si Victor Wembanyama. At alam kong medyo halata na ang pagkapili ko rito. Pero yun naman talaga ang punto dahil walang ibang player sa liga ngayon na kayang baguhin ang takbo ng laro sa depensa at opensa tulad ni Wemby. Pangatlong taon pa lang niya ito at ngayon pa lang siya sasabak sa init ng postseason. At sa totoo lang, kapag bago ka pa lang sa playoffs, normal na medyo nangangapa o kinakabahan ka pa. Pero alam naman nating hindi ordinaryong manlalaro si Wembanyama. At napatunayan na niya yan na yung season na ito. Nag-aambag siya sa Spurs ng 24 points kada gabi habang nanguguna sa blocks na may 2.7 averages na nagpapakita lang kung gaano katindi ang presensya niya sa loob ng court. At kapag tiningnan mo ang istatistika, siya ang pinakadelikadong defensive force sa liga ngayon. Nasa 100 percentile siya sa crafted NBA bilang defensive player na talagang napakahirap paniwalaan kahit sabihin mo pa. At sa tuwing nakatapak siya sa sahig, ibang-iba ang laro ng buong Spurs. May hawak siyang plus 12.2 net rating na nasa 95th percentile at 119.2 na offensive rating na nasa 81st percentile. Idagdag mo pa ang 107 defensive rating na nasa 95th percentile sa liga. Hindi lang yan simpleng maganda. Ito ay laro ng isang player na binabago ang court para dalhin ang koponan sa championship level. Kaya sa depensa, kumpiyansa talaga ako na kayang-kaya niyang panindigan at dalhin yan pagdating sa playoffs. Sa katunayan, ang matinding pisikalan na madalas na hinahayaan sa playoffs ay makakatulong pa sa kanya upang maging mas agresibo at matapang si Wemby sa ilalim ng ring ng hindi natatawagan ng mabilis na fouls. Pero ang tunay na sukatan ay ang kanyang opensa. Dahil kung magpapakita si Wemby sa playoffs at magbibigay sa atin ng solid na 24 points kada laro, habang pumupukpok sa trees, umaatake sa mid-range spots at matikas na tumatapos sa basket, ay biglang magiging nakakatakot at abot langit ang potensyal ng Spurs. At hindi lang naman si Wemby ang aasahan, natin dito tingnan nyo rin ang mga nakapaligid sa kanya. Sina De'Aaron Fox, Dylan Harper, Stephon Kessel at marami pang iba sa listahan. Kung kayang maging pangunahing sandata ni Wemby sa playoffs o maging pangalawang option man lang. Kasunod ni Fox habang nagpapakita ng epektibong laro. Tiyak na may sapat na puwersa ang San Antonio para magpatumbas na malalakas na koponan. Hindi magiging problema ang depensa. Naniniwala ako na ang bahaging yan ay madadala nila kahit saan. Ang tunay na usapan ay kung gagana ang opensa kapag bumagal ang laro. At kapag sinimulan ng limitahan ng mga kalaban ang inyong una at pangalawang option dahil pampito sila ngayong season na may solidong 119.2 offensive rating. Kaya maganda nga tingnan sa papel. Pero ibang laro ang playoffs, lalo na para sa mga batang koponan. At dyan natin makikitang hindi ordinaryo si Wemby dahil kung mananatili siyang kalmado sa gitna ng matinding pressure sa court at sabihin nating makakuha siya ng 26 points kada laro at 40% sa 3 points habang pinapahirapan niya ang kanyang mga bantay gamit ang matinding pisikalan sa court. Kaya'y umabot ng Spurs na ito sa rurok na hindi pa handang asahan ng marami. Ngayon, ang pangalawa sa pinakimportanteng player para sa nalalabing bahagi ng season ay si Jason Tatum. At alam kong wala pa siyang nilarong kahit isang segundo ngayong season. Pero yan mismong dahilan kung bakit napili ko siya. Kapag kasama si JT ang Boston ay nagiging higit pa sa magandang koponan upang muling masungkit ang kampyonato. Kung wala siya, okay lang sila. Pero dito lumalabo ang tsansa nila sa titulo. Simple lang naman ang lahat. Anong bersyon ba ni Jason Tatum ang makukuha natin kung makakalaro nga ba siya? Dahil napakaraming pwedeng mangyari rito. At sa totoo lang, tingin ko mas malaki ang tsansang sumablay ito kaysa magtagumpay. Una sa lahat, makakabalik ba siya sa tamang oras? Ayon sa pinakahuling balita kay Tatum, pinababa muna siya sa G League para mag-ensayo sa loob ng isang kontroladong 5-on-5 setting na nagpapakita lang kung gaano sila kaingat sa sitwasyon niya. Pero tumatakbo ang oras at ang labis na pag-iingat ay baka mauwi sa huli na ang lahat. At kahit pa makabalik siya. Ang sunod na tanong ay,
kung anong papel ba talaga ang babagay sa kanya sa Celtics ngayon. Dahil dire-diretso ang panalo ng Boston kahit wala siya. Napakahusay ni Jaylen Brown na umaktong pangunahing sandata at number 1 option ng koponan. At nagtatala siya ng halos 30 puntos kada laro ngayong season. Kaya naman hindi pwedeng bumalik si Jason Tatum at piliting maging number 1 option agad, lalo na't kagagaling lang niya sa injury. Pero tingin ko naman ay hindi ito magiging problema. Dahil isa siya sa mga bihirang sikat na manlalaro na walang ere at alam nating sa Boston, panalo lang naman talaga ang mahalaga. Kaya ang pinakamadaling paraan para makasabay si Tatum ay ang pagbibigay ng floor space, mabilis na pagpapasya, pagtulong sa depensa at ang muling pagbabantay sa mga malalaking kalaban. Kapag nasa condition si Tatum, kaya niyang bantayan ang mga power forward at center, gamit ang kanyang lakas at bilis para maging isang napakahirap na katunggali na magbibigay sa Celtics ng mas magandang rotation sa playoffs. At wag nating asahan ang isang peak All-NBA Jason Tatum sa kanyang pagbabalik. Kung makakabalik siya at may bibigay kahit 70% lang ng dati niyang laro, napakalaking tulong na yon para sa koponan. Subalit, baka hindi pa rin ito sapat para masapawan ang kasalukuyang bangis na ipinapakita ni Jaylen Brown. Ngunit yun nga ang punto rito dahil halos kumpleto na ang rekado ng Boston. Matindi sila sa opensa at depensa. Hawak nila ang ikalawang pinakamataas na offensive rating sa buong NBA kasabay ng solidong depensa. At ang huling usapin ay talento. Kaya kung makakabalik si Jason Tatum sa 70% ng kanyang lakas, baka ito na ang karagdagang puwersa na kailangan nila. Na siyang magiging susi upang maging ganap na kampyon ang Celtics na yung taon sa halip na maging magaling lang. Ngayon, ang pangatlo sa pinakamahalagang manlalaro mula rito hanggang sa katapusan ng season ay si Karl Anthony Towns mismo. Ang New York Knicks ay naging mabagsik bago mag-All-Star break kung saan nanalo sila ng 10 sa kanilang huling 12 laro. Pero sa kabila ng panahong iyon, nakita natin ang totoong kalidad ng koponang ito sa huling 5 laro. May 3 silang malalaking panalo kontra Boston, Philadelphia at Denver na nagpatunay na isa silang seryosong kalaban. Ngunit may kasama ring 2 nakakadismayang pagkatalo sa Detroit at Indiana. At ang laro laban sa Pistons ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil tila walang mahanap na solusyon ang New York sa kanila ngayong season at mukhang muli silang magtatapat sa darating na playoffs matapos dumaan sa 6 na laro ang paggiba ng Knicks sa Detroit nung nakaraang taon. Para sa Pistons, tila naging personal na ang bawat laban nila laban sa Knicks. At pinatunayan nila ito sa pamamagitan ng 2 magkasunod na tambakang pagkatalo na ibinigay nila sa Knicks. At ang tapatang ito ay isang malaking problema dahil tuluyang nilamon ng pisikal at matitigas na laro ng Detroit ang New York. At higit sa lahat pinahirapan nila ng husto ang laro ni Jalen Brunson. Kaya kapag naging pisikal na ang labanan, kailangang magpakita ng gilas ni Kat at wag basta-basta maiwan sa mga rotation. Bawal siyang makakuha ng mga murang foul. At kailangan niyang patuloy na kumuha ng rebound dahil doon pwedeng magsimula ang momentum run ng mga Pistons. May mga sandali naman si KAT na malakas siya at maganda ang galaw ng paa, kaya kaya naman niya. Pero kailangan niyan ipakita ito ng mas madalas, lalo na sa playoffs. Dahil kung hindi niya kaya ang hamon, hindi tatalunin ng New York ang Detroit. Pero ang pinakamalaking alas ni Kat ay sa opensa niya. Dahil dito talaga kayang baguhin ni Towns ang buong serye. Sasabihin ng lahat na si Bronson ang susi. At totoo naman talaga yon. Pero para sa akin, si Kat talaga ang magpapalabas ng galing ni Bronson. Kung magiging tunay na banta sa 3-point line si Towns, mapipilit ang lumabas ang depensa ng Detroit. Magbubukas ang gitna ng court at makukuha ni Bronson ang mga tirang gusto niyang bitawan. Iyan ang buong plano. Ang tira ni KAT sa labas ang dapat pipigil sa mga team na mag-double team kay JB. Ang problema, hindi ganoon ka-epektibo si Kat sa 3-point line na yung season. Nasa 35% lang siya mula sa labas. Na siyang pangalawang pinakamasamang shooting season sa buong career niya. At ayos lang sa Detroit na hayaan siyang tumira ng ganoon. Nakita na natin yan laban sa Pacers. Kumpiyansa silang iwang bakante, paminsan-minsan si Kat at hindi niya sila nagawang parusahan doon. Kaya napakahalaga ni Kat dito kung kaya niyang ipasok ang mga bakanteng 3 points para bumalik sa mahigit 40% mula sa labas. Na siyang normal niyang laro, siguradong magbabago ang lahat. Bibigyan nito si Bronson ng espasyo pati na rin kina Bridges at Anunoby para makatira o umatake sa loob. At ang magandang balita rito, hindi na natin kailangang maghintay ng matagal para sa susunod nilang tapatan dahil maglalaban uli ang New York at Detroit pagkatapos ng All-Star break.
Ito ang pinakamagandang pagkakataon para bumawi at sikat ang una kong babantayan. Kung makakapagpasok siya ng mga 4 o 5 tres agad, magpapadala siya ng malakas na babala sa Detroit. At iyan ang klase ng momentum na kayang mapabago sa buong tapatan sa playoffs. Na yon ang pang-4 na pinakamahalagang manlalaro mula ngayon hanggang sa dulo ng season ay si Jalen Williams. Alam ko na maraming tao ang magtuturo sa shooting o rebounding ng OKC bilang hadlang sa kanila na pwedeng pumigil sa kanila, pero para sa akin, mas simple pa roon ang dahilan. Pinakamalaking kahina ng Oklahoma City ang kanilang ball handling. Kapag naging matindi na ang depensa sa gitna ng playoffs, walang sapat na players ang OKC na kaya magdala ng bola ng kalmado mag-set up at magpatakbo ng opensa. Sa totoo lang, 3 manlalaro lang ang pinagkakatiwalaan nilang humawak ng bola sa antas na ito. Sina Shai Gilgeous-Alexander, J-Dub at Ajay Mitchell. Kaya naman si J-Dub ang malaking bentahe rito dahil sigurado ka na kay SGA. Halos alam mo na kung ano ang aasahan mo mula sa kanya kahit itrap pa siya ng kalaban para lang maagaw o maipasa niya ang bola. Ang tunay na tanong ay, ano ang mangyayari pagkatapos niyan? Anong mangyayari kapag na-double team siya at kailangang ipasa ang bola? Diyan magiging susi si J-Dub para magmukhang walang katapat ang OKC o biglang manghina ang Thunder. At nakita na natin yan dahil kapag may kulang na 1, 2 o 3 sa mga ball handlers na yan, mas nagiging mahina sa opensa ang Oklahoma City kaysa sa inaasahan ng marami. Kaya napakahalaga nito dahil halos parehas lang naman ang lineup ng Thunder kumpara noong nakaraang taon. O idinagdag nila si AJ Mitchell sa rotation. Pero halos parehong grupo pa rin naman ito. At ganun pa rin ang inaasahan para sila manalo. Mas magaling si Shai ngayon sa ngayon ako dito. Pero gagawin pa rin ng mga playoff team ang parehong depensa sa kanya. Pipilitin nilang iba ang tumalo sa kanila. May mga gabing papasok ang tira ng mga role player para manalo kayo. At may mga gabing sasablay sila, kaya naman kayo matatalo. Ang bahaging yan ay laging tsambahan lang. Pero ang tiyak ay kung kaya ba ni J-Dub parusahan ang mga kalaban sa pagtutok kay Shai at patuloy na umatake sa matinding pressure. Dahil kapag nasa kondisyon si Jalen Williams, hindi lang siya basta umaasa na papasok ang kanyang 3-point shot. Kapag naging agresibo na siyang umaatake sa rim, doon nagiging nakakatakot ang Oklahoma City. Kung mas maliit ang ibabantay mo, sapat ang lakas niya para itulak ka at dumretso sa ring. At kung mas malaking defender naman ang ilalagay mo, masyadong maparaan ang kanyang galaw para makalusot at sirain ang depensa ninyo. Iyan ang nagbibigay sa OKC ng 48 minutong plano kung saan kayo ang sumasabay sa kanila, imbes na sila sa inyo. Ito rin ang dahilan kung bakit mahalaga ang kanyang kalusugan dahil ang ganyang agresibong estilo na paulit-ulit na umaatake sa ilalim ang mismong susubok sa kanyang mga soft tissue injury. At marami na siyang nalaktawang laro ngayong season dahil doon. Kaya ang malaking tanong para sa OKC, malusog ba si Jalen nasa ritmo? At handang maglaro ng agresibo sa 4 na sunod-sunod na playoff series. Dahil kung handa siya at makakapasok na shaded area tulad ng ginawa niya noong nakaraang postseason. Naniniwala akong kayang-kaya muling makuha ng Oklahoma City ang kampyonato. Pero kung may kaunting lamat o hindi pa siya komportable sa kanyang katawan, hindi lang basta delikado ang Thunder. Sobrang vulnerable nila dahil manipis ang kanilang ball handling. At alam yan ng mga kalaban. Na yon, ang ikalimang pinakamahalagang manlalaro patungong NBA Finals ay walang iba kundi si James Harden. Sa ngayon sa Cleveland, tinulungan niya silang manatiling walang talo kapag nasa loob siya. Meron silang plus 7.4 net rating na nasa 85th percentile at merong 124.9 offensive rating na pasok sa 97th percentile. Kaya masasabi kong naging instant talaga ang impact niya. Ito ang pinakamalinaw na patunay na perpekto ang kanyang pagsasama rito. At hindi lang ito basta tsambahan na serye dahil tahimik na ginagawa ni James ang isa sa pinakamahusay niyang season. May 25 puntos gabi-gabi, 4.9 rebounds at 8.2 assists sa 51% effective field goal shooting. Kaya naman totoo ang kanyang kontribusyon at tila umaangat pa ang opensa ng Cleveland kapag nasa loob siya. Ngunit may dahilan kung bakit nandito siya. Dahil hindi naman talaga usapin ang regular season. Iisang tanong lang naman ang palaging kay James Harden. Ano na ang mangyayari sa playoffs? Kaya niyang magpakita ng 4 hanggang 5 magagandang laro sa serye, pero sa huling 2 laro, doon na madalas pumapalya ang lahat. At diyan dapat handa ang Cleveland para isalba siya. Ang sikreto ay gawin siyang taga-pamahala ng laro imbes na maging pangunahing scorer ninyo. Dahil mahusay pa rin siyang mag-angat ng opensa kapag siya ang nag-oorganisa.
Kitang-kita na ang magandang ugnayan nila ni Jarrett Allen kahit hindi pa sila nagsasabay ni Mobley, na mas may potensyal na maging mapangganib dahil sa pambihirang bilis ni Mobley sa pick and roll. Mula nang maging Cavalier, umakyat sa 8.7 ang kanyang assists kada laro. At ito ang papel na dapat niyang panindigan. Upang malayang maka-score si Donovan Mitchell, habang si James naman ang kumokontrol sa laro at nagbibigay ng madaling tira para sa iba. Kung ang Cleveland, kayang-kaya ni na Mitchell at Mobley pumuntos habang si James Harden ang playmaker nila. Kaya kahit sa gabing hindi pumapasok ang mga tira niya, makakakuha pa rin sila ng panalo dahil hindi na ganoon kabigat ang pressure sa kanyang umiskor. At para sa akin ito ang magdidikta sa takbo ng kanilang season. Dahil mahirap balewalain ang naging performance ni Harden sa mga pinakamalalaking laro. Sa kasaysayan niya sa Game 7, may 3 and 4 na record siya na may average na 19.3 points kada laro, 7.9 na assists at 4 na turnovers. At pagdating sa Game 6, mas lumalala pa. May 4 and 12 na record siya may average na 20.6 point, 7.3 assists at 3.8 turnovers. Kaya kung makakaraos ang Cleveland sa mga pangit na laro ni Harden, maari silang magkampiyon. Pero kung hindi nila kaya sa dulo ng serye, posibleng mapunta sa wala ang buong season nila. At kung gusto nyo ang aking buong pagsusuri sa Cavaliers, pati na rin sa iba pang koponan sa NBA, panoorin nyo ang video na ito kung saan hihimayin ko ang tsansa ng bawat koponan na magkampiyon. I-click nyo lang ito para mapanood na ngayon. At magkita-kita tayo doon.